At ngayon, sa ikalawang bahagi ng ating kwento na pinamagatang Sumbat ng Budhi sa isa na namang Gabi ng Lagim. Totoo bang sinasabi mo? Hustisya ang hinahanap ko. At naniniwala akong makakatulong ang mga sisiw na yan para makonsensya ang kriminal. Ha? Alam ko, lalantad siya at pagbabayaran niya ang kanyang ginawa. Jason, Ate Flora, umiiyak ka? ha? Hindi ako umiyak, ate. Huwag ka nang magsinungaling. Narinig kita mula sa labas itong kwarto mo. Bakit? May problema ka ba? Wala akong problema, ate. Hindi ka magkakaganyan kung wala kang problema. Magtapat ka sa akin. Ano bang dahilan at umiiyak ka? Ano ang mabigat mong problema? Ate. Wala siyang ipinagtapat sa'yo? Wala. Kung bakit ganun ang kapatid mo? Wala nga. Pinilit ko siya pero umiyak lang siya ng umiyak. Malamang, in love na siya. At nabigo. Baka hindi siya sinagot ng nililigawan niya. Ador, alam mo namang pihikan yung kapatid ko. At ni minsan hindi natin nabalita ang may pinormahan siyang babae dito sa lugar natin. Kaya sigurado ako hindi babae ang dahilan. Kung ganun, ano? Yan ang hindi ko alam. Kaya sana matulungan mo ko. Dahil sobrang nag-aalala na ako sa kapatid ko. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin ang nangyari, Mila. Bago natin nalaman na patay na siya, nakita natin lang si Delphine, nakausap. At hanggang ngayon, kinikilabutan ako. Sana nagpakita siya. Sinabi niya sa atin yung nangyari. At kung sino yung pumatay sa kanya. Anak, Ay di sana hindi tayo nahihirapan ng ganito. Sana nabigyan agad ng hustisya yung nangyari sa kanya. At nagbabayad na ng kasalanan yung pumatay sa kanya. Hoy, Jason! Ate, bakit? Ay nako, ang layo na naman ng iniisip mo. Ano ka ba? Aalis kami ng Kuya Ador mo. Ha? Di ka ba sasama? Saan kayo pupunta? Saan pa? Di kina Aling Mila mo. Makikipaglamay kami. O ano, gusto mo sumama? Hindi, ate. Bakit? Hindi ba malapit ka naman kay paring Delphine? O bakit ayaw mong sumama? Basta, ate. Ayoko. Ay, sige. Bahala ka. Baka magtampo yun sa'yo. Dalawin ka dito. Sige, ikaw rin. Ha? Sige na. Ikaw nang bahala dito sa bahay, ha? Oo. Alis na kami. Sige, ate.
Isara mong mabuti ang mga pinto at bintana. Oo. Ay, mag-isa ako ngayon dito. Ay, sana pala sumama na lang ako. Oh, ano yun? Biglang lumakas ang hangin. Ang mga bintana, isasara ko na. Ang lamig ng hangin. Oh, biglang umalulong ang aso sa ibaba. At ano yun? Ang aso, nakatingin sa may pinto. Wisit na to ha. Hoy! Hoy! Tumigil ka nga! Hoy! Aba talagang... ano nakikita ko? Usok. Usok na nagkukorteng tao. Ano bang... Oh, Diyos ko! Hindi! Si Mang Delfin! Salamat naman at hindi niyo pinabayaan si Mila. Kailangan niya talaga ng may makakausap at makakaramay sa mga oras na ito. Mang Jose, hindi na ho iba sa amin si Mila. At kayo ho, pamilya na ang turing namin sa inyo. Kaya ang kalungkutan nyo, kalungkutan ho din namin. Oo nga ho, Mang Jose. Ate, Oh, kuya. Oh, Jason! Akala ko ba di ka pupunta dito? Kuwan kasi. Ano? Eh, ano? Bakit? wala naman akong ginagawa sa bahay. Saka naisip ko tama kayo. Malapit nga ako kay Mang Delfin. Saka ayoko magtampo siya sa akin. Jason, namumutla ka. Oo nga. Saka, pawis na pawis ka. At bakit parang takot na takot ka? Bakit ba? Wala. Napagod lang ako sa paglalakad papunta dito. Ganun ba? Oo. Hindi naman kalayuan ng bahay niyo rito. O siya, sige na. Maupo ka muna. Magpahinga ka. Sandali lang, kukuha kita ng may inom. Oo. Jason, Ate, bakit? bakit nakatalikod ka? Hindi mo man lang ba sisilipin ang Mang Delfin mo sa ataol? Ha? Halika. Para makita mo naman siya. Ayoko! Ha? Ayoko! Jason! Ayokong tumigil sa kanya! Ayoko! Malis na ba sina Flora? Oo, kanina pa. Ano kaya nangyari kay Jason? Ba't siya nagsisigaw na parang takot na takot? Ayaw niyang sumilip man lang sa ataol ni Delfin. Nagtataka rin ako eh. Malapit siya kay Delphine. Anong dahilan? Bakit kailangan niya matakot? Iniisip ko lang baka naman takot sa patay kaya ganon. Yun nga kaya ang dahilan? Biring, Jose, ilan na ang namatay sa ating lugar. At minsan nakakasabay natin si Jason na nakikipaglamay. Minsan nga, nauuna pa siya sumisilip sa ataol. Ibig sabihin, hindi takot ang dahilan ng ginawa niya kanina. Hindi ko gusto ang inasal mo sa lamay kanina, Jason. Ate, Ano ba talaga nangyayari sa'yo? wala. Wala. Magkakaganyan ka ba kung walang dahilan? Jason, ate mo ko, nakatatandang kapatid. Magtapat ka sa akin. Ano bang gumugulo sa isip mo? Ate, kasi... Huwag mo nang guluhin pa ang isip ng bata. Kaya mo na muna siya. Ador, Hindi dapat na pinipilit magsalita ang isang tao kung ayaw niya.
Dahil mas maganda kung kusa siyang magsasalita ng kung ano man ang nasa loob niya. Maghintay na lang tayo. Dahil alam ko, magsasalita yan kapag handang-handa na siya. Hindi ba, Jason? Bakit ako narito? Nakasakay ako sa bangka at nasa gitna ng dagat. Paano ako napunta dito? Ano yun? Higanting alon? At hahampas sa akin? Hindi! Hindi! Jason! Jason! Gising! Jason! Kuya, Nanaginip ka. Bakit ka sumisigaw? Kuya, si Mang Delphine, nakita ko siya. Nasa ibabaw siya ng malalaking alon na humampas sa akin. Sa akin panaginip. Ano? Ayaw niya akong tigilan, kuya. Ayaw niya akong patahimigin.